Ha? So, as we all know, nagkainitan si Pampilo Lacson, si Senator Ping, and of course si Attorney Sal Panelo. Ito, sabi kasi may paranig itong si Salvador Panelo, ang attorney na kakamping-kakampi ni Duterte. Sabi niya rito, yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Hontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung apat na yun, definitely conviction yun. Yun. Kasi the word that he uttered there is pusakal. Di ba yung pusakal kasi, hindi ko alam kung anong excuse yung ginamit, pero I don't know why I have heard it from Attorney Claire na kung saan sinasabi, sabi daw is pusakal is pusang kalye din kasi, di ba? Pero hindi ko alam kung sino nagpaliwanag nun ng pusang kalye or kung ano. Pero pusakal din kasi, yan yung parang pusakal, mamamatay tao. Di ba? Kriminal. Pero medyo mas mataas yung intensity niyan. Superlative siya, no? Kumpara sa or mas mataas yung intensity niya pagdating sa yung kriminal. 'Di ba? Parang matindi, pusakal eh. 'Di ba? Sabi naman ni Senator Pampilo Lacson, hindi lang siya pusakal. Sabi niya, siya kasi yung pusakal eh. Pero hindi lang daw pusakal, ungas pa. Siya yung ungas. Oh. Oy, boss, Mameshins Blue. Yan nasabi ni Senator Ping. Sabi niya, tapos parang medyo gigil pa rin siya. Ngayon, nag-post pa ulit siya. That was yesterday. And then ngayon sabi niya, it's the evidence, stupid. Yesterday on StoryCon, my tolerance level for idiocy So level for idiocy hit a new law when asked to react to one law hanging, ambulance chasing lizard, butike. Tuko! DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Siga. Who tagged me as one of the 4 pusakal senators who claim will surely convict VP Sara in an impeachment trial. Yan ang pagkakasaad dito ni Senator Ping Lacson. So, story committee level for idiocy hit a new law when asked pusakal senator. So, yun din. It's the same. Kasi bakit marunong pa siya sa amin? Wala akong pwedeng magsalita on my behalf. Sinabi ko na yan, will always be guided by the evidence. Wala po tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tawagin niya pa kaming pusakal? Manghuhula ba siya? Kung sabihin kong siya ang pusakal at na manghuhula. Napikon. I think really, Senator Pampilo Lacson was triggered by, hindi natin alam kung bakit talagang nasobran siguro sa pagkapikon si Senator Pampilo Lacson that there's nothing we can do. Yun na yung nangyari, yun yung naganap, naasar siya, bumigay ang kanyang bahay bata. Anyways, gusto ko kasi ito, kaya yung title ko rito is Undercard ng Suntukan. Nakita nyo naman, di ba yung suntukan si Bastay kanina, tsaka si ano. So, Panelo, wow, social. Panelo versus Lacson. Ha? Salita ang armas, hindi kamao. Kaya maganda rin naman mga tagisan ng ng salita. Ayan mga mandirigma, habang main event, yung suntukan ni Nabaste at Madriaga, may undercard na tayo. Pero hindi kamao ang gamit, kundi salita, banat at political positioning. Ang problema kasi, hindi ko alam kung ano sasabihin ko rin kay Senator Pampilo Lacson. Parang, anyways, he admitted it naman na medyo talaga napikon siya. Pero, naasar ka ni panalo si ano.
Hindi. Kasi hindi naman nagkainitan sila, no? Hindi nga eh. Actually, hindi ko pa nakita yung reaction ni Salvador Panelo. Pero napikon si Senator Ping. Maybe we can say that he has all the reasons para maasar, no? Dahil nga, isang mabigat na issue talaga yung impeachment kay Sara eh. Diba? Yan din yun naman yung pinagmulan talaga noon. Siyempre, si Salvador Panelo, siya yung nagsabi na may conviction na yung mga ilang senador. Diba? Isinama niya nga rito si Senator Ping Lacson. The problem is, gumamit siya ng mga kataga na medyo pandigma. Diba? Oh. Kaya kumontra tuloy si Senator Ping Lacson. Siyempre dapat evidence-based. Yun lang din naman eh, sinabi. Tamo, nadamay pa sila. Sino ba yung mga pinangalanan? Si Kiko Pangalinan, si Tito Soto, si Risa Hontiveros. Oh, pero mo sabihan ka ng pusakal remarks. Sanay na rin sa politika to si Sal Panelo. Naging advisor, naging spokesperson. On the other hand, si Senator Ping Lacson, ganun din. Matagal na sa politika, veteran na senador. Silipin natin yung dating gawi. Siyempre, label first, evidence later. Yan yung mga banatan ng dating gawi. Oh, si Panelo, talagang diretsahan eh. Kaya pinaratangan siya ng manghuhula eh. Yung bobo na nagpapanggap na matalino. Hoy, Boss Kevin, nandiyan ka na pala? Buhay ka pa? Good. Oh. So si Panelo, yun yung sinabi niya kagad eh. Sigurado siya kay Senator Ping Lacson na conviction na yan. 'Di ba? Ano ba sabi ni Senator Ping Lacson? Lagi siyang evidence-based. Para paratangan mo siya na hindi pa nga nakakarating sa kanila, hindi pa nila yan naisa kamay. Gusto mo magsabi na kagad ng conviction. Si Pampilo Lacson. Isang malaking paratang na rin kasi yun. Tapos tinawag mo pang pusakal. Kasama ng ilang mga senador. O ano sabi tuloy ni Senator Lacson? We will always be guided by the evidence. So nagkaroon ng banggaan. Hindi ba makita si Kevin? Wala na, nawala na. Wala na, kinatay ka na. Ikaw kasi, boplek ka eh. Oh. Yun yung banggaan eh. Narrative versus process, assumption versus evidence. Ganyan yung dating gawi. Unahan sa label. Biro mo, bago pa matapos yung proseso, meron ka ng alam mo na kaagad. Yun ang pangit eh. Public opinion versus legal standard. Yan ang yan ang mahirap. Sa social media at politika, mabilis ang hatol. Mabilis yung branding. Pero ba't sa impeachment? 'Di ba? Ang bagal. Hindi yan Facebook comment section. Lalong hindi yan popularity contest. Kaya maganda yung punto ni Senator Ping Lacson eh. Wala pa tayo doon. Meaning, hindi pa tapos ang laban pero may gusto nang mag-declare na panalo agad? What the heck? Ano yung totoong laban? Hindi ito Panelo versus Lacson lang ha. Ang totoong laban, rule of law versus rule of narrative. Due process versus political pressure. Kasi pagka nauna ang hatol sa ebidensya, hindi na justice system yan, kundi trial by publicity.
Grabe. Bakit? Gusto nilang kontrolin yung naratibo. Una, gusto magpataas ng engagement. Klaro ang opposing views. Nagiging accessible ang issue sa publiko. Pang entertainment din talaga siya. Naging personalan imbis na institutional eh. Di ba? Ang mahirap pa dyan, pwedeng ma-influence ang public perception prematurely. Boss Maki Kwan. Ang nangyayari tuloy, nawawala yung focus sa tunay na ebidensya. Kasi nagke-create ng distraction. Pare-parehas ng diskarte yung mga DDS. Alam niyo mga mandirigma, mas okay ba sa inyo yung diretso magsalita kahit walang ebidensya? O dapat chill muna? Hintayin yung proseso bago humusga. Hanggat wala pa, chill. Kasi yan yung maghahati sa bansa eh. Inuunahan mo. Biruin mo, no? Alam nyo guys sa tunay na laban ng hustisya, hindi pinakamalakas sumigaw yung panalo, kundi kung sino yung may ebidensya. Yan yun. Hindi porke po siya, ang lakas ng pagkakasigaw mo doon sa korte, ikaw na yung mananalo. Kaya mong kontrahin ng sigaw-sigaw yung ebidensya. Your Honor, ito po ang annex eh. Ito po yung mga ebidensya. Nakapaloob po dito lahat ng mga naggamit sa pagpaslang. Tapos bigla kasi sigaw yung ano. Hindi po totoo yan, Your Honor! Sabihin ng judge, okay, dahil malakas sigaw mo, tama ka. May tama ka sa utak, makakalabas ka na. Kaya guys hindi yung pinakamalakas sumigaw. Siya yung panalo. Not unless palakasan ng sigaw yan. Doon pa rin tayo sa ebidensya. Di ba? So, guys, main event, meron na. Undercard, meron na rin. Oh, puro init na, di ba? Hindi, pero yung susunod natin na topic, hindi na salita yung laban diretsong epekto na sa buhay ng tao. Tingnan nyo. Yan sunod tayo, punta tayo dito sa ating susunod ng topic. Magandang araw, magandang whatever dun sa mga bagong dating dyan. Si Boss Jason Verano and the rest. Shoutout po sa inyo lahat. Welcome dito sa ating live stream. Dito sa channel ng ating kapatid na si Tolniolo. And of course, proceed na tayo dito sa ating panglima. Oh, alright. So we got 5 already. Amazing! Alright, I love it. Buti, no? So punta na tayo dito sa ating panglimang topic. Sabi dito, of course, punta muna tayo sa una. Kasi, ayan, si Ma'am Admin Rich, si Banat Boy, and of course si Ma'am TPL3. Nagla-live kami dito lagi, araw-araw sa channel ng ating kapatid na si Tolniolo. And of course, naka-mirror to sa aking channel dyan sa Banat Boy Show. And of course, may live ulit tayo dyan sa Banat Boy Mandirigma mamaya. Let's see. Pag hindi kasi matatambakan na ako ng mga topic eh. No, if hindi ako magla-live ngayon and then hindi rin ulit ako magla-live tomorrow, paano na lang kayo? Mamimiss nyo ko. And I don't want that to happen. Di ba? Tama si Boss Kevin, nawala na, kinatay. Sorry, Boss Kevin, I'm so sorry. Anyways, let's proceed. Dito na sa ating panglimang tatalakayin.
At sabi nga rito, COA orders OVP to return 73.28 million pesos in flood confidential funds. My goodness. Alam nyo mga tol, no? Kahit sunugin nyo ako dito, no? Mangangamoy. Duterte to, tol. Mga tol. Ang tawag dun, demokrasya. So, hindi ko alam kung paano gagawin ni Sarah Potpot, no? Pagdating nga dito sa pinababalik sa kanya, no? Ng COA. Ewan ko bakit wala pang tugon. Parte to nung topic natin nung una na kung saan si Cara Mil, 'di ba? Maraming mga sinabi. Pero pinili niyang ipagtanggol yung sarili niya nang tawagin siyang Bobits. Bakit ka nagtatambo kung tawagin kang Bobits? Totoo naman yun. Ayan oh. Bobita, pero palaban kahit walang laman. Bobita, pero palaban kahit walang laman. Timing lang yan. Timing is the essence. Let's proceed mga tropa peeps. Pinatawa ko lang kayo. Ay naman, no. Kala nyo, hahataw na, no? Biglang, kung ginanahan pa ako sa ito, baka bumakflip pa ako ng pagganong. Buti napigilan ko yung sarili. Gusto ko nang bumakflip eh. So ito, COA final na. Sabi ng COA. Lahat ng apat na iyan ang hindi tumanggap ng para impeach si Sara Lustay before election. Just saying. Wow. Sabi ni Ma'am Jeline Novena. So, 73 million ibalik. Tanong ngayon, magbabayad ba si Sara Duterte? 73 million peso ses. Napakalaki niyan, Brad. 'Di ba? Ganito to Hindi na to chismax. Hindi na to haka-haka. Ito ay formal na desisyon ng COA on audit. Laban kanino? Kay Sara Duterte. Naalala nyo ba yung mga kanilang mga pinagsasabi, pinagbubulastog ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon? Na kesyo, cleared na, kinleared siya ng COA. Aba, totoo ba? Hindi, yan Tinimbang ka ngunit kulang. Sinuri. At sa huli, ibinasura yung depensa. Ang tanong ngayon, kung disallowed yung pera, ibabalik ba to? Ibabalik ba ni Sara Duterte? Finlag ka na ng COA, Commission on Audit. Final na desisyon. Wala nang kailangan pagdebatihan. Ito yung pinaka-importante. 73.28 million. Ibalik. Hindi suggestion yan Hindi rin opinion. Final and executory notice of disallowance. Anong ibig sabihin? Tapos na yung proseso. Napakinggan na yung depensa. Hindi pumasa sa audit standards. Simpleng translation, mali ang paggamit ng pera, ibalik mong hayop ka. Bobita, pero palaban kahit walang laman. Bobita, pero palaban kahit walang laman. 69.78 million rewards. Nasaan ang ebidensya? Ito yung masakit Halos 70 million daw para sa rewards. Pero sabi ng COA, walang sapat na dokumento, walang proof ng operasyon, walang malinaw na resulta. Hayop ka talaga. Biruin mo, gaganunin mo lang.
Ay, hindi. Ginamit namin yun sa rewards. Damn. Bigat. Grabe, di ba? Walang sapat na dokumento, walang proof ng operations, walang malinaw na results. Ito mga mandirigma, pwede kang gumamit ng confidential funds. Pero may kondisyon. May patunay ng operation, kung wala, dadaanin mo na lang, hindi reward. Cash, pap, 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 pap. Questionable payout yan. Oy, wag ka wag ka nag-uulit ng mga sinasabi mo, tanggap namin yan, okay lang yan, yung mga sinabi mo, nababasa naman yan eh. Pag nanggugulo, sibakin nyo na kagad ha, pagka pagka nagulit pa, okay pag-relaxin nyo lang. Pag nag-flood, flood control na kagad yan. Yung mga kinabit nating Boss White Tiger, yung kinabit nating flood control project dyan. Dito hindi kayo pwedeng magbaha. Dahil meron kaming flood control project. Di ba, Boss White Tiger? Mama Ribig Giray, takbo na naman sila ng Sara Courts. Sa Supreme Court pala, sabi ni Mama Ribig Giray. Kaya biruin mo, no? Pucha, questionable yung payout. Gustong pa i-claim lang na reward, ganun. Dito papasok yung matinding tanong eh. Reward ba talaga? O may ibang napuntahan? Yung 3.5 million office equipment, maling gamit. Maling gamit. Ito hindi na to komplikado ha. Bumili ng mesa, upuan, computer, gamit ang confidential fund. Very good. Very, very good ka. Gamit ang confidential fund para sa mesa, upuan, computer? May problema ba doon? Confidential fund, mesa, upuan, computer. Patay. Anak ng tipaklong oh. Ang confidential fund dapat surveillance, intelligence, security. Mga sample pa lang yan. Hindi yan para sa office furnitures. Hindi para sa mga equipments na non-related dun sa sinabi kong surveillance, intelligence, saka security. Simpleng logic. Hindi ka nag-i-intelligence gamit ang printer. Di ba? Kaya, ang resulta, illegal use. Disallowed. Disallowed. Kabiruin mo, no? Ang bilis ng paggastos. Red flag. Yan yung nakaka-alarme. 125 million ginastos. Halos parang isang iglap. Kisap mata. Ito mga mandirigma, mga karayuma, sa auditing, speed plus kulang na dokumento, high risk. High risk. Normal na government spending, may proseso, may timeline, may approval layers. As a matter of fact, kahit yung mga maliliit na kumpanya, ganyan ang ginagawa. Ang ina yung mga DDS, kayo makokonyatan ko kayo eh. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Pero dito, bakit parang minadali? At kapag minadali, may posibilidad na hindi na-check. O kaya, kunyaring minadali pero may tinatago lang pala. Hindi kasi hindi nyo rin masisi eh. Peking resibo, multong pangalan, delikado. Si Sara Maudi magnanakaw, sinungaling low life tanga, bobo timang.
She's so greedy. You're so greedy, mother. Poot! Ito yung pinakaseryosa. May 158 acknowledgement receipts. Ang problema, maling mga dates. Maraming typo errors. Hindi mahanap ang mga signatory. Nagmumulto. Mga DD shits, utak ebak, sabi ni Boss Antonio. Ano translation? May resibo pero questionable. May pirma pero walang tao. Ano tawag dyan? Falsification. Ghost recipients. Pagdating sa editing, grave violation yan. Hindi ubra. Otomatiko red flag kang hayop ka. Alam nyo, ito pagka hindi lang isang beses, ano sinasabi natin? Pag hindi lang isang beses, may pattern, sistema ng pagninenok yan. Boss Romnick, saldi ko, tuta ng mga dutae. Ay, bakit di mo rin ipahukay ang billion flood control Tagalog? Ano daw? Ayusin mo yung type mo, brother. Ha? Manong Lisa. Oo, Ma'am La Arnie. Di ba, Tita La Arnie? Ang kapal naman ng mukha niya. Correct. Pag hindi lang isang beses, paulit-ulit, may sistema, may pattern, sindikato. Sindikato ka ng ina mo ka. Eto, kung iisipin mo baka isolated case lang yan. Hindi! Biruin nyo, may 375 million pa noong 2023. Same issue. Kulang sa dokumento. Kapag paulit-ulit, tungal, hindi na error yan. Baka sinasadya. Baka hindi sinasadya. Sa tingin nyo, pattern na yan. Hindi na yan error. Ito tandaan nyo. At sa governance, pattern equals accountability issue. Marami ang gustong tumeknik para maligtasan yung accountability. One of which is to create a pattern para mabend the law ni Erwin Tulfo. Senator Erwin, paggamit ng term mo, yung term mong pang bopol. Sorry. Senator Erwin, sorry. Bend the law. Binasura na no? Binasura yung no due process. 'Di ba? Ano depensa? Ano depensa nila? Wala daw due process. Ha? Walang due process? Sagot ng COA, ano? Meron. Nabigyan ka ng chance. Hindi lang sapat ang paliwanag. Merong chance, nabigyan ng chance, pero kapos sa paliwanag. Meaning, hindi procedural ang problem, substance ang problema. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, but it's not sufficient in substance.
Ano ba yung sinasabi? Sustain. Hindi, dun sa impeachment. Ito, legal implication nito, hindi lang accounting ha. Ito pinakamabigat. Kapag public official ka, hawak mo ang pera ng bayan. Kapag mali ang paggamit, hindi yan electrical error. Pwede siyang maging, culpable violation of the Constitution. At isa pa, betrayal of public trust. Kaya shoot ka sa banga pagdating sa impeachment. Yan ay posibleng basihan ng impeachment. Oh, let's real talk. Real to the motherfucking talk. Mga mandirigma, hindi to simpleng accounting issue. Diba? Ito ay pera to ng taong bayan, mga DDS, Alberto. Pera yan ng taong bayan, yung ninakaw ni Sara. Hindi yan may paliwanag na maayos. At sa simpleng logic, kung hindi mo mapatunayan kung saan napunta, ibalik mong hayop ka, parang ganun yun. Huwag kang nagsasabi ng walang due process dahil ang tawag sa'yo ay Bobita, pero palaban kahit walang laman. Bobita, pero palaban kahit walang laman. yun ang DDS Dance Show. Pag hindi na patunayang hayop ka, ibalik mo. Hindi sa'yo yan. Huwag kang magnanakaw, hayop ka, parang ganun yun. Oh, tanong ko sa inyo, kung ikaw yung ordinaryong empleyado at hindi mo maliquidate ang pera ng kumpanya, ano mangyayari? Papayagan ka lang? O B, pagbabayarin ka? Pucha. Pagka kunyari, ikaw humahawak, kunyari sa kumpanya, mawalan ka ng resibo, ang binigay sa'yo, 100 piso. Ang resibo mo lang na hawak, umaabot na 90 pesos. Pero, nagastos mo yung 100,000, nawalan ka lang ng resibo. Ano mangyayari? Anong gagawin mo? Para hindi ka matanggal sa trabaho, ibalik mo na lang yung 10 piso. Kaysa pag nasaan mo pa. Pagka milyonan na yung usapan, pungal, kalaboso kang DDS kang hayop ka. Oh. Kung yung pera hindi ba ipaliwanag, hindi yan accounting error. Ito ay pananagutan. At kung sinabi ng COA na ibalik, ibalik mong hayop ka. Hindi na tanong kung may mali. Ang tanong, kailan mo ibabalik, hayop ka. Kukulango.